Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan. Scorpio, this reading is for you, January 2025. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher. Wow! Nata mo yan? Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. O, diba? Paniba, unang-una sa lahat. Salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is nasa baba ng video na ito. This is a general reading Kabayan Scorpio, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito. Kaya hindi ito basta-basta mag-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate sa inyo at hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin, hindi nyo energy yung nakuha natin. Para kay Scorpio, January 2025, to show me. Uy. Tingnan natin ha. May something. Isa na lang. Wow. We have the bridge successfully overcome a problem. Congrats! Yan, may mga ma-overcome mo na raw yung mga problema mo this time. Yung mga lucky, ano? Ako nakikita. Tingnan natin para kay Scorpio this January 2025. We have the Leo. Okay, nandito na yung maybe you are related to a Leo, no? Nandito na yung pagbabalik ng iyong strong emotions sa, kumbaga, nandito na sa iyong pagkakaroon na, anak, nagkakaroon ka na ng transformation this time. Pagkakaroon ng transformation, andito na you're doing your fashion, andito na yung magkakaroon ka na ng mga bagong interest, or magkakaroon ka ng mga bagong interesting sa iyong mga achieving, or maging interesado ka na more to achieve something in your life sa nakikita ko dito. And then, communication, information, or transformation. May mga, mas more kang magiging, intellect this time. Sa mga gagawin mo this time, no? Sa yung mga passion this time. Wow, we have the sun! Ano to? Lahat successful. Ang successful mo, no? It's more on, communication. Yan, it's more on creative, communication, more idea to success. Confidence is babalik. Handin yung, maalalaman mo na yung purpose mo. Magkakaroon ka ng mga main concern this time. Handito na yung self-personality. Babalik yung iyong self-vitality, no? Yung panimula ito actually, no? Magiging very exciting ang iyong year 2025 and also January. Yan, handito na yung iyong powerful, creative. Yan, may mga ideas, magiging very adventurous ka, at may mga exciting na sitwasyon ka na gagawin. No? So, dito. Ganun pa rin, ito, sa nakita ko dito. Say, maybe are you related to Aquarius, no? Sa nakita ko to. And also, sa nakita ko rin sa iba sa inyo is, may mga lalabas sa inyo na inborn abilities sa inyo. May mga inborn abilities na maaring lumabas, no? Andito na rin yung lalabas kayo maari sa inyong comfort zone. Kumbaga, kung nandun kayo sa in a sudden situation or mga you are trapped in a situation, lalabas kayo doon. Sa nakita ko dito. Kumbaga, andito na yung inyong mga the karma, ang nakita ko, mga maaring kung ano yung ginawa mo in the past, yun yung mangyari sa'yo. Mga good karma, ganyan. Kung naging mabuti ka in the past, yun. Kumbaga, kung halimbawa, meron din ako nakikita dito na na maaring makipag-communicate sa'yo, a past person, ganyan. Past person or related to you, ganyan. Sa nakita ko. We have the hammock, taking a vacation, physical or mentally. Yan. Kung iba sa inyo, maaring you're in vacation or magkakaroon ka ng vacation or magpo-focus na kayo sa sarili nyo this time, no? Your physical to your mental health. Yan.
Baka may mga magbabakasyon. And syempre, we have the ear. Makakarinig ka talaga ng good news. Ganyan. Yan. May mga good news happen or mag-ingat ka rin sa tenga mo, no? Sa nakita ko dito kasi baka manakit yung tenga mo, mag-ring yung tenga mo, or may mga happening in your ear. Ganyan. Magkatagyawat or medyo manghina yung pandinig mo. We have the bag, something important such as a new job or a raise. Ayan, ito na yun, no? Magkakaroon ka na ng pay attention to your work, no? Sa nakita ko to. Yung mga gusto mong ma-achieve this time, magiging ano ka dito magiging ano ka na ngayon is a hungry fame. Ganyan. Yung mga gusto mo na ma-achieve ito, gusto mo na ma-achieve to, ganyan. Mas more kang magiging idealism this time. Yan, magpo-pay attention ka na sa yung work, kung paano mo i-raise or mapataas yung iyong ginagawa this time, yung trabaho mo, yung pera mo, ganyan. Focus ka na dun. Ang ganda, oh. And syempre, kailangan mong protektahan, di ba? You need to defend yourself. You have the shield. Ibig sabihin, protektahan mo yung pera mo, protektahan mo yung sarili mo, ganyan. And also, dito pala si Boot, ba't hindi kita nakita? Oh my goodness, yan yung mga money, property through an inheritance, winning or windfall. May mga mananalo kasi nandito tayo kay, wow, the 4-leaf and the clover, the great job, good fortune, great good fortune. Ibig sabihin, kung this is an inheritance, yung mga mana, maari you will receive it this time. Sa nakita ko to. Also, the winning or the windfall na nangyayari sa'yo this time, kailangan mo siyang protektahan. Why? Maaring ito is mawala sa'yo, no? Sa nakikita ko sa'yo. Kailangan mo protektahan din yun. Sa nakita ko. And syempre, nandito na rin yung mga ma-overcome mo, yung iyong mga problema. Magkakaroon ng mga more on commitment, ganyan, to your work, to your job, to your creativity, ideas, ganyan. Also, commitment with kung may karelasyon ka doon, kung family to doon, sa nakita ko to. More on good luck. Ako nakikita sa'yo. Congrats, no? Malaking mangyayari sa'yo, pagbabago. As in. Panalo, Clover. Alam mo ba, ngayon ko lang nakuha yan si Clover. Sa'yo pa. Para kay Scorpio, January 2025, please show me. Kung yung mga na-achieve mo, protektahan mo, We have the Sun, the Ace of Swords, the Nine of Pentacles, the Knight. Oy, ang ganda. Sabi ko sa'yo, Sabi ko sa'yo, marami mga idea ka na i-pursue this time. So, nakita ko dito. And then, yes, there's a reward, there's a success. When it comes to hando na yung kasaganaan, hando na yung wealth, kasaganaan. Mas more kang magiging independent this time. Sa nakakita ko dito. Kasi babalik daw yung strong personality kasi may mga positive outcome. There's a victory and success ako by the January. May mga communication, no? Ako nakikita. Kumbaga, mas more kang may excite sa mga pangyayaring pagbabago sa'yo this time. So, nakita ko, we have the 10 and the star and the aces. So, oh my God. Basta inyo may business. Okay? Kung kayo is may business, it's more on successful to your business, no? May mga wish come true. Ako nakikita sa'yo. Malaking mangyayaring pagbabago sa'yo this time by January. Foreign communication, pursuing ideas, creative. May inspire ka daw sa mga ginagawa mo this time. Andito rin yung beginning to a project, mga exciting opportunity. Andi makikipagsapalaran ka na this time to success, to achieve your success. Kasi we have the successful and we have the clover. Ganyan. Ang ganda nung mo. No, ibig sabihin, titingnan ko to kasi ang nakikita ko dito is this sa past. Pero, maaaring magkakaroon ka pa rin ng disappointment, no? Para kay Scorpio. January 2025. Uy, may mga papasok na pera sa'yo. Ingat ka, no? Ay, may paglago. And we have the Wheel of Fortune. Your wish will come true. Yes, the cycle ng cycle ng buhay mo is magbabago. As in, malaki ang magbabago sa'yo kasi andito si
Jupiter, no? Ibig sabihin, nandito na yung iyong mga, there's a lack, kasi ito yung si lack. There's a lack, there's a growth, achievement. Yung meron kang aasahan, meron kang inaasahan na isang bagay na higit pa sa inaasahan mo darating. Kasi kung titingnan mo to, bag, shield, boot, ito pa si hammock, ito pa si successful, saka si work, diba? Ibig sabihin, balo, nag-asam ka ng isang, halimbawa lang nag-asam ako ng 1,000. 1,000 na naman ate. 1,000, pero dumating 2,000 pesos. Oh my God, yan. Igit pa sa inaasahan mo is darating. There's abundance. Dito is may mga positivity ako na nakikita sa iyo this time. And then also, baka dito is magkakaroon ng mga paghahaba ng iyong mga kontrata, extension when it come to something, ganyan. Nasa tabi mo si luck this time, no? Mga beginning of a cycle. This more on beginning of a cycle. So, sa nakikita ko sa iyo dito, okay. Nagkakaroon or handito kasi sitwasyon mo na kailangan mo talaga ng shield, Kasi why? Ang nakikita ko dito, may mga tao na hindi sila agree sa'yo. Oo. Maaaring may mga tao ka na magkakaroon ng mga disagreement. Yan. Magkakaroon ng mga, maaaring may mga tutulungan ka or merong pag-a-understand sa isang situation mo na mas pipiliin mo na lang ikaw yung masaktan at wag lang silang masaktan. Ganun, mas magiging understanding ka. Oh my God, why? Bakit? Kasi nandiyo sa separation Yan. Kung ano yung sitwasyon na iintindihin mo yung sitwasyon. Kasi dito sa separation, ibig sabihin, magkakaroon ng separation or magkakaroon ng mga hindi inaasahan. Kasi andito rin siya, Maaaring magkakaroon ng mga conflict or hindi man conflict, pag-aaway, ganyan. Sa isang tao na iniintindi mo, ganyan, o kaya tinutulungan mo, ganyan. Pero mas pipiliin mo, ikaw na lang yung masaktan, ganyan. Mas pipiliin mo na lang na mag-focus to the future, no? Handun din na rin yung sitwasyon na magiging masyado ka-emotional, ganyan. Ay nakikita ko na maaaring malito ka sa tatahakin mong landas sa iba sa inyo. May mga part ng buhay mo na mangyari ito, no? Sa iba sa inyo is within 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na or mangyayari pa lang, maaaring magkakaroon ng unexpected sadness, unexpected depression, unhappiness, hindi pagkakaunawaan or pagkalito, no, sa sarili mo or sa destination na tatahakin mo this time. Magkakaroon ng mga sorrow or disappointment yan sa mga kasama mo sa trabaho, sa karelasyon mo, ganyan. O kaya sa mga iniintindi mong tao, ganyan. Baka ma-disappoint ka doon, no? Andito rin yung sa nakikita ko sa iyo is mas more magiging intuitive ka this time. May mga i-illusionin ka raw. Magkakaroon ka ng ang tawag ito, magiging masyado ka emotional, no? Sa mga decision mo this time. Sa nakikita ko. Tingnan natin. Kumaga may mga tension pa na hindi natatapos, Ano ba yan? Okay. May mga tension pa na hindi nagtatapos sa'yo. Maaring may mga nagkakaroon ka ng self-doubt, nagkaroon talaga ng mga disappointment sa iyong mga naging choices or sa iyong mga naging outcome, no? Sa nakita ko, nagkakaroon ng blockage to move forward sa isang sitwasyon mo sa buhay mo kasi maaring iba sa inyo is tapos na to no? Or you need na wag mong hayaan na magkaroon ng blockage sa'yo kasi iba kasi sa inyo is na-hold kayo ng nakaraan. Nagkakaroon ng frustration, no, sa isang sitwasyon or nagkakaroon ng mga lack of planning or there's a lack of confidence ako nakikita sa'yo. Pero if you keep moving or kung itong sitwasyon na ito is hindi na siya mag-work sa'yo anymore, mag-escape ka doon, no, sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi mo na kailangan makipagtalo o makipag kompetensya dun sa sitwasyon na yun, no?
Kasi, hindi ka magsasucess. No? You need to getting away with something or escape ka sa mga sitwasyon na hindi na mag-work sa'yo anymore. You need to be honest more to yourself. O kailangan dito is a new beginning. Kailangan sa'yo is pagsisimulang muli. No? Para maging happiness. Kasi why? There's a hope. Ako nakikita sa'yo dito. Kailangan sa'yo is magkaroon ka ng mental peace this time or mental clarity to level up. This is a time to step up sa sarili mo. Mas bigyan mo naman ng halaga yung sarili mo ngayon this time. Kung hindi ka binalue ng mga tao o mga karelasyon man yan o situation na yon, ngayon pahalagahan mo naman yung sarili mo sa nakita ko dito. No? And also, when it comes sa iba naman sa inyo, is kailangan sa inyo is a balancing, no? Balancing when it comes to money, paggastos-gastos, and also to your health, ang sinasabi dito. Mas mag-focus ka sa sarili mo. The Fool, oh. Diba? Ay. Ano yan? Okay. Medyo may mga pagkalito ako nakikita sa'yo, no? May mga pagkalito or may mga sitwasyon daw na, ayun nga, pagkalito or magkakaroon ka ng mga paiba-ibang, ano ba to, utak? Tawag dito? Pag-iisip? Tama ba ako? Para dito ka sa ano, pabago ba? Tagalog ko, engot eh, no? Pasensya na, engot talaga. Minsan naiengot ako sa Tagalog. May pabago-bago yung isip mo. Yun ang sinasabi ko. Magkakaroon ka ng mga pagbago-bago isip kasi siguro you don't know how to start a new beginning sa buhay mo, no? Sa nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng salawahang pag-iisip sa mga gusto mong gawin. And then also, kasi why? Nandito ka kasi sa sitwasyon mo na may mga gagawin ka na isang sitwasyon na maaaring mag-alangan ka. Ganyan. Maaaring mapipigilan ka nito or handin yung takot, no, to start a new beginning sa buhay mo. O kaya naman nandito yung may mga sitwasyon na ma-hold ka daw ng nakaraan. Kaya nakikita ko pa bago-bago yung isip mo. Ang sinasabi rin dito, or vice versa, ako nakikita, may tao dito na pabago-bago yung isip kasi someone want forgiveness, ang nakikita ko dito, no? Pero, andito siya sa natatakot siya, no? Natatakot siya. Kaya nangyari dito is pabago-bago yung isip niya. This is a person na disconnected na sa'yo, no? Hindi niya alam kung babalik siya or hindi. Kasi may takot siya nararamdaman. Or maaring ikaw ito or siya. May takot kasi siyang nararamdaman. Tingnan natin. So, iba sa inyo dito is meron kayong mga gagawin na mga project or may mga gagawin kayo na parang may makikipagsapalaran ka sa isang sitwasyon pero ano ba to? Tawag dito sa Tagalog? Magbabago daw isip mo. Kumbaga siguro nga, hindi mo alam kung paano mag-umpisa. Kaya siguro pagdududahan mo. Maaari pagdududahan mo yung gagawin mo na yun o pagdududahan mo yung sarili mo to start a new beginning. Ganyan. O kaya may tao dito na kung may hihingi ng forgiveness, parang pagdudahan mo siya. Pagdudahan mo na nga siya kasi hindi siya totoo. Nanira na naman ako eh, no? Yan. May mga pagdududa rin ako nakikita sa iyo. Mari ito is karelasyon or mga tao na iniintindi mo. Maring sa mga sa mga maring mga gusto mong umpisahan na project, yan mga paring pagdudahan mo kung iniisip mo kung magiging okay ba siya or hindi. Ang dali lang anak Ito yung anak ko. Nagsusundo, malapa sinusundo niya na si mami. Uy. Bakit nandito si
Nandito pa rin yung, kasi magkakaroon ng delay sa'yo eh. Magkakaroon ng delay sa'yo. Why? Sa iba sa inyo, there's a situation ako na nakikita sa inyo na umaasa pa kayo na magkakaroon ng pagkakaisa. Ako nakita dito. Handun yung hope sa isang tao. Kasi kumbaga kung kayo sa kahiwalay, ang nakita ko handun pa rin yung umaasa ka pa rin or vice versa. Ako na nakikita sa'yo na, kasi mahalaga to sa'yo eh. No? Maaring kasal mo, maaring karelasyon mo, maaring magulang mo, maaring, ganun nakita ko eh. Nandito yung umaasa ka pa rin na magkaroon kayo ng kumbaga pagsisimula, ako nakikita dito. Kasi why mahalaga to sa'yo? Magkakaroon kasi daw ng delay sa'yo eh. Magkakaroon ng delay sa'yo. Huwag ka sana mag-focus sa ano, no? Huwag kang mag-focus dun sa sadness sa nakikita ko dito. Mas mag-focus ka sa ikakabago ng sarili mo sa nakita ko dito. Kasi why? May mga magaganap or mangyayari sa'yo na paulit-ulit lang. Para ikaw na rin, paring ikaw na rin ang lalaban sa mga pagbabagong mangyayari sa'yo this time. Kasi imbis na magkakaroon ka ng mga bagong layunin or there's an excellent prospect ako nakikita sa'yo at you are entering to a new world or to a new you, sa nakita ko to is medyo may delay daw yun. May mga disruption or may mga pagkagambala o may gagambala sa'yo. Hindi yung magkakaroon ng sagabal or mga pag-urong, ganyan. Malo-loss of control sa nakita ko dito. Imbis na maging confident ka this time para mapanghihinaan ka ng loob. No, yun, kailangan mo mag-recharge, relax, mental peace, take time sa sarili mo. Kailangan mo take a breath and rejuvenate sa nakita ko dito. And then sa iba naman sa inyo, magkakaroon daw kayo ng mga pagkalito, no, sa inyong direction this time. Sa inyong direction, sa inyong mga pagbabago, o kaya may mga gagawin kayong isang you're starting a beginning sa buhay mo. This time siguro hindi yung malilito ka. No? Malilito ka daw doon. Sana wag kang malito, no? Kasi hindi siya magiging maganda. Kailangan mong you need to walk away or to let go or to withdraw something in your life, no? Kasi hindi ka magsasucess. Paulit-ulit ang mangyari sa'yo. Halimbawa, naging magastos ka, iwasan mo na yon. Halimbawa, may isang relasyon na nagkaroon ka ng breakup, umalis ka na doon sa nakita ko dito. Kailangan mo ngayon na mas mag-focus ka sa sarili mo, mas more kang maging confident sa sarili mo to make a new beginning. Ganyan. Ganun ang nakita ko sa'yo. Kasi may mga opportunity na maaring lumagpas sa'yo pag nag-focus ka dito. Sana wag, no? Kailangan sa'yo is to focus action to make it real, yung mga goal mo this time. No, kailangan ngayon is mga bagong layunin, bagong mga pananaw, excellent prospect, ganyan, be grounded, and kailangan sa'yo is magkaroon ng development when it comes sa sarili mo this time, sa nakita ko dito. Mag-ingat ka pag hindi ka nag-save ng money or hindi ka nag-focus sa money mo na mag-ipon, magiging bad luck yun. Sana wag kayong maging waldas. Kasi ang nakikita ko sa mag-aring pagsisihan nyo yung sarili, yung sitwasyon na yun. Pag hindi ka nag-focus sa beginning mo, maista ka lang. Ikaw lang din yung mahihirap. Queen. Oops. Mag-trust ka sa intuition mo. Lalo na sa health mag-focus kayo sa health mo. Pag hindi ka nag-focus doon. Tapos na po ito.
Yes, nagkaroon ng mga sadness, ano, nagkaroon na maaring may taong umalis o nag-move on, no. So, nakita ko dito, someone's left out in the cold. Andun yung sitwasyon na maaring iniwan ka sa ere or iniwan mo sa ere. Nagkaroon ng mga problema when it comes to pera din. Pero this time daw, isa nakikita ko dito, is more on achievement. Yan, may mga, you will enjoy the fruit of your labor and success. So, nakita ko, may mga getting together, a unity, family unity, reunion. Andito rin yung with the 4 days, 4 weeks, 4 hours. Nangyari na or mangyayari pa lang. So, nakita ko dito. May mga coming home, maring may mga pupunta na mga taga-probinsya, galing bansa, o ikaw, uuwi ka, ganyan, or vice versa. So, nakita ko to. Yes, nagkaroon ng emotions. Ang dali lang, anak. Andun yung nagkaroon talaga ng mga unhappiness situation, no? Nandun yung napanghinaan ka ng loob, nagkaroon ng sorrow, nagkaroon ng lack of clarity in the past. Maaring the past na yun. Nakikita ko kasi is nagkaroon ka na ng 9 of Pentacles. Ibig sabihin, mas more ka ngayon magpo-focus sa sarili mo or you need or kailangan mo magkaroon din ng disiplina when it comes to money, sa sarili mo, sa health mo. You need to take care yourself, yung health mo rin ha. Tatandaan mo, palagi ko sinasabi yung health mo. Ha? Iwasan yung mga dapat iwasan. Alisin yung mga dapat alisin. We have the 10 of Pentacles. We have the World. The Devil! Nag-Galileo. Finish the unfinished, no? Sa nakita ko dito, may mga, sabi ko sa inyo, is, may mga sitwasyon sa'yo na hindi mo alam yung direction mo, no? Dito, may mga gusto kang ma-achieve sa buhay mo na maaring mga achievement or desire or manifestation ako na nakikita sa'yo na medyo nahihirapan ka ata. Dapat mo lang kailangan dapat mayroon kang i-let go, nabubulol sa ate. May mga dapat kang i-let go sa sarili mo. Dito. Nandito kasi yung emotions, nandun yung lungkot, nandun yung hindi mo alam kung saan yung daan mo, hindi mo alam kung ano yung direction kasi natatrap ka dun eh. Natatrap ka sa sitwasyon mo. No, kung kayo is mag-asawa or handun yung mga pangako when it comes to a relationship, parang nahandun ka sa sitwasyon mo na kasi nagkaroon na ng distance, oh. No? Mas matanda ba kayo sa ano? Or mas matanda yung karelasyon? Parang gano'n. May nakita ko gano'n. Handun yung emotions kasi why? Nagkaroon ng distance sa isang tao na naging makasarili at sakim. Kumbaga, may addiction, mabaero, lalakero, sinungaling, palasugal, palainom ng alak, mahilig sa temptation, materialistic, ganyan. No, nagkaroon ng distance doon sa nakikita ko dito. Andun din yung emotions mo sa nakita ko. And then this time din, wag ka magpa-trap kung nasa saan ka ngayon. Maybe you're in a dark place, lungkot, no? Wag ka magpa-trap doon. No, kailangan mong finish the unfinished sa nakita ko dito. Mag-focus ka sa stability mo. No, mag-focus ka sa work mo, sa pera mo, sa future, ganyan. Ang nakita ko dito. Kailangan mo ngayon is a harmony and peace. Meron ako nakikita dito na matanda. Hindi ko alam kung sino yung matanda eh. Magulang mo or relatives mo. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya o tinutulungan mo siya. Meron ka mga dapat na i-let go dito Yung mga addictions in life mo, ganyan. Kung ano yung mga addiction in life mo. Imbis na mag-success ka, kung ikaw is pala gastos at hindi ka pala ipon, ganyan. Alisin mo yun. Kung ano yung mga bad na kinakain mo at iniinom, alisin mo yun. Umiwas ka sa ganon. Bakit? Ay, naku naman. Wala, lumabas na talaga siya.
Anak ko, baby shark daw. Baby shark. Okay, so nakita ko sa'yo dito is nandito ka sa sitwasyon mo na natatakot ka. Or maybe nandito sa sitwasyon mo na hindi ka makapag-desisyon. No, hindi, maaring iba sa inyo is may mga chismis or pinagchichismisan ka daw ng mga tao or mga paligid mo. Ganyan. May tao dito na nagsisinungaling din, no? Na maaring hindi mo na siya nakausap or you block this person. Andito yung lungkot, you're in a dark place, negativity, nagkakaroon ng depression, or there's a person na disloyal sa'yo. Maaring may iniwan ka sa ere o iniwan mo sa ere itong tao na to, vice versa, no? And then nakikita ko rin na may tao kasi na hindi siya very supportive. May tao na very cold. May tao na may pangliling lang, merong pandaraya ako nakikita dito at doon ka siguro na sadness, no? Sa nakikita ko dito. Kasi parang yung dreams na yun is hindi nag-shattered. Days of Wands. Ay, may third party. Okay. May mga ma-reminisce ka raw na, o mamimiss. Reminiscing the past person or reminiscing the good and the bad things happen in your life. So, it's up to you to make it happen. If you want to start a new beginning, trust to your intuition. Kailangan sa'yo is kumilos ka. Take it action. No? Take it action. You start a beginning. There's a change. There's a breakthrough para sa'yo. Tandaan mo na sa sa'yo mga kamay yung pagbabago sa buhay mo. Huwag kang magkaroon ng options or huwag kang malito sa nakikita ko sa'yo dito. You need dito ng kasi I don't know kung you still waiting or handin yung progressing or handin yung analyzing a situation or nagkakaroon ng strategy to start a new beginning in your life. So nakita ko dito, no? Someone spying. 3 of Swords again, no? Okay, this is a time to let go, no? Yung isang sitwasyon sa buhay mo, kumbaga, may mga dapat ka i-let go. May taong may sakit, para magkakaramdam ka ng sakit ng ulo, sa paa, o kaya may taong may sakit sa paa, o may taong may sakit. And also, sa nakita ko dito, there's a communication na from the past, ikaw or from the past, para may tao makikipag-communicate sa'yo. Bakit kaya may taong hindi totoo sa'yo? May taong hindi sa'yo, may taong nagsisinungaling. May tao na bitter, may tao na wala sa katwiran. May tao na very cold eh. Huwag ka na doon, mag-start ka na ng beginning sa buhay mo. No? Hindi mo naman kailangan. You need to decide. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Use your mind and intellect this time. This is a time na magkaroon ka ng decision making. I-face mo yung obstacle na yun, no? Huwag kang matakot sa tatahakin mong destination this time. No, iba kasi sa inyo, nagkakaroon kayo ng waiting option eh. Nagkakaroon kayo ng ganun. No? This is a time na face a difficult decisions in life. No, sa nakikita ko dito. It's up to you to make it happen. If you want a new beginning sa buhay mo, it's up to you. No? Kung gusto mo na magkaroon ng healthy body, healthy situation, happiness, or starting a new beginning sa buhay mo, may mga dapat kang i-let go. Diba? You need to start sa buhay mo, sa sarili mo. Kailangan sa'yo ng pagbabago. Huwag kang doon sa dark place o huwag kang doon sa mga mali o hindi makatotohanan na sitwasyon sa buhay mo. No? Kasi tandaan mo, handiyan si Clover, oh. Diba? Pag hindi ka nag-pay attention and nag-give hard work dito sa situation, walang successful na mangyayari sa'yo. Diba? Nakikita ko sa'yo. And also, syempre, kailangan mo rin na protektahin yung sarili mo. No? Kailangan mo maging matalas ang pandinig or matalas ang kaisipan. This time, tandaan mo din sa money mo ha. Protektahan mo din yung money mo. Is more on shield ang nakikita ko sa'yo dito. No? Arigato namaste, God bless.